Magandang araw mga kapatid! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa bagong gawain ng Diyos. Sa nakaraang talakayan ay nalaman natin ang magandang balita na ang ating Panginoong Hesus ay nagbalik na. Siya muli ay nagkatawang tao at bumibigkas ng kanyang mga bagong salita upang dalisayin at gawing perpekto ang mga tumatanggap sa kanyang bagong gawain. Kaya naman mga kapatid, sa video na ito ay aalamin natin at muling liliwanagin ang tungkol sa bagong gawain ng Diyos. Pero bago iyan, alamin muna natin ang tungkol sa kwalifikasyon. Sino nga ba ang maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos? Dahil ang lahat ng mga taong naniniwala sa Diyos ay talagang nag-aasam na balang araw ay makapasok sa kanyang kaharian. Kaya nais mo ba na makapasok sa kaharian ng Diyos? Paano nga ba makapasok sa kaharian ng Diyos? Anong uri ng mga tao ang maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos? Sa kuro-kuro ng mga tao, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, ay darating siya sakay ng mga ulap. At sa kanyang pagdating, sakay ng mga ulap, magliligtas ang Diyos. Kukunin niya ang mga tao, bubuhayin ng mga patay, at iaangat ang tao, direkta papunta sa kaharian ng langit. Tama ba ang unawain ito ng literal na pagkakaunawa? Hindi ba tayo maaaring magkamali? At dahil sa maling pagkaunawa natin sa mga ito, ay mawalan tayo ng pagkakataon na maligtas ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, aalamin natin ang katotohanan tungkol dito at tingnan natin ano nga ba ang sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa kaharian ng langit. Sa katunayan, sinabi ng Panginoong Hesus na hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mula rito mga kapatid ay makakasiguro tayo na hindi porket napatawad na tayo sa ating kasalanan ay magiging sapat na iyon para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. At hindi porket naniniwala tayo sa Diyos ay maaari na tayong tanggapin sa kaharian ng Diyos. Dahil ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay yung mga gumagawa at sumusunod lamang sa kalooban ng Ama ang makakapasok sa langit. Ngunit ano nga ba ang kalooban ng Ama na nasa langit? Sabi sa Levitico 11 verse 45, sinasabi ng mga salita ng Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Sinabi rin sa mga Hebreo 12 verse 14, ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Mula sa mga piling bersikulo na ito, makikita natin kung ano ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ito ay ang kabanalan. Tanging ang mga gumagawa lamang ng kabanalan ang may kabanalan ang makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi nga dito ay hindi makikita ng tao ang Panginoon kung walang kabanalan. Alam nating lahat na ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid at ang kaharian ng langit ay talagang dalisay at malinis. Paano niya hayaan ng isang tao na patuloy na nagkakasala na makapasok sa kaharian niya? Di ba? Kaya mga kapatid, ako ay mayroong katanungan. Mga kapatid, taon na tayong naniniwala sa Panginoong Hesus. Ngunit tatanungin ko po kayo ngayon, banal na po ba tayo ngayon? Sa katunayan ay walang makapagsasabi na siya ay banal na. Tama? Bagkus ang lahat ng tao ay nagkakasala. Ito ay patunay na 100% na hindi pa tayo banal. Kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan na kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya patunay ito na ang bawat isa ay nagkakasala at alipin ng kasalanan. Kaya naman nagpapatunay ito na tayo ay hindi pa maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos kahit na tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesus sa kasalanan. Dahil tandaan nating muli, ang mga nadalisay lamang, ang mga banal at malinis na tao lamang ang maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos.
Sa puntong ito marahil ay mapapaisip tayo. Lahat tayo ay namumuhay pa rin sa kasalanan ngayon. Walang kakayahang alisin ito. Kaya paano natin matatakasan ang gapos ng kasalanan? Paano makakamit ang kabanalan at makapasok sa kaharian ng Diyos? Sa katunayan ay matagal na itong itinuro sa atin ng Panginoong Hesus, ang landas patungo sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin ang mga propesiya ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, "Meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung ang sino man ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi iniingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siya'y sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ang amay hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol." Sa katunayan mga kapatid, maraming beses na ipinropesiya ng Panginoong Hesus na sa kanyang pagbabalik ay gagawin niya ang gawain ng paghatol. Magpapahayag siya ng maraming katotohanan para gawin ang gawain ng paghatol. Pag-akay sa mga tao tungo sa lahat ng katotohanan. Ganap na pagliligtas sa sangkatauhan upang mapalaya mula sa masamang pwersa ni Satanas. At muli ay pagdadala sa atin sa kanyang kaharian para magkaroon tayo ng magandang destinasyon. Kaya mga kapatid, para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan natin na maunawaan at matanggap ang gawain ngayon ng Diyos, ang gawain ng paghatol gamit ang kanyang mga salita. Ito ang huling kaligtasan ng Diyos para sa atin at ito ang susi para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangang maging malinis po mga kapatid ang ating kalikasan dahil tayo nga ay namumuhay sa mga kasalanang kalikasan. Kaya po mga kapatid, ngayon ay dinala ng nagbalik na Panginoon ang gawain ng paghatol para pakalinisin at pakadalisayin tayo. Kailangan nating alisin ang ating tiwaling disposisyon para mapalaya mula sa pwersa ni Satanas at magpasakop sa Diyos at sa kanyang kalooban. So kung hindi tayo magkakaroon nito mga kapatid, hindi tayo magiging dalisay at magiging banal mga ate at kuya. So kaya po dito makakasiguradong hindi tayo matatanggap sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, basahin natin ang ilang sipi ng salita ng Diyos tungkol dito upang mas maunawaan natin ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Ang isang makasalanang tulad mo na katutubos pa lang at hindi pa nabago o nagawang perpekto ng Diyos, makakaayon ka ba ng puso ng Diyos? Para sa iyo na ang dating ikaw pa rin, totoong ikaw ay niligtas ni Jesus, na ikaw ay hindi itinuturing na isang makasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan at hindi marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nabago? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan, sakim ka at masama. Ngunit ninanais mo pa rin bumaba na kasama ni Jesus. Hindi ka ganoong kaswerte. Nalaktawan mo ang isang hakbang sa iyong pananalig sa Diyos. Natubos ka pa lang, ngunit hindi pa nabago. Para maging kaayon ka ng puso ng Diyos, kailangang ang Diyos mismo ang gumawa ng gawain ng pagbabago at paglilinis sa iyo. Kung ikaw ay tinubos lamang, wala kang kakayahang magtamo ng kabanalan. Dahil dito, hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa magagandang biyaya ng Diyos. Dahil nalakdawan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto.
Kaya ikaw na isang makasalanang katutubos pa lang ay walang kakayahang direktang manahin ang pamana ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bagamat maraming gawaing ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang makasatanas na tiwaling disposisyon. Kaya nga, ngayon napatawad na ang tao sa kanyang mga kasalanan. Nagbalik na ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at